Hello guys! Hello! This is for Aries. Aries, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin Aries kung anong messages, energy para sa buong taon ng 2026. So this is what to expect sa 2026. Okay, hatiin natin yung um, first half and the second half. So this is January, February, March, April, May, and June. Pasensya na guys kung hindi pantay ha. Alright, so first 6 cards tayo. First half. January, mayroong mga Aries na sobrang busy kayo sa trabaho. So, pwedeng kakapasok nyo lang sa trabaho or marami kayong kailangan tapusin kasi nagbakasyon kayo ng December. So, January ay overworking, 'di ba? Sobrang busy sa pera, sa paghahanap buhay, pwedeng nag-a-apply ng trabaho or pwedeng trabaho to na pinagkakabisihan nyo. Pagdating ng February, Ten of Swords, sinasabi ng baraha dito na emotionally or parang yung mga traumatic experiences mo yan. Pagdating ng February, sinasabi ng baraha sa'yo na may pagkakataon dito na kailangan mo nang i-let go yung mga bagay-bagay, sitwasyon, alam mo na hindi na makakabuti sa'yo. Yung past emotions, past happenings na nangyari sa'yo. And March, sobrang ganda nito. Pagdating ng March, you are physically, mentally, emotionally, psychologically, spiritually, financially strong. Okay? You will reclaim your power dito sa March. So, pagdating ng March, pwedeng ma-promote ka, pwedeng tumaas yung position sa trabaho, pwedeng madagdagan yung sweldo. If you're a business person, pwedeng malaking kontrata ito na pipirmahan mo. And itong Emperor na to, napaganda na to. Kasi sinasabi ng baraha sa'yo na possible na makatanggap ka ng recognition, ng awards, ng success. And sobrang powerful ka dito. Okay? And April, pagdating ng April, Two of Pentacles, nakikita natin na yung power, financial power na meron ka sa March, madadala mo siya ng April. So, pagdating ng April, you are busy managing your money or finances. Nakikita natin na busy ka sa pagpaplano, pag-aayos ng mga financial mo, like mga documents, ganito. And pagdating ng May, Page of Wands, looking forward ka sa future. So, yung May mo dito napakaganda kasi sinasabi ng May card na nakatingin ka sa future, looking forward ka sa future. Okay? Hindi tulad dati na sobrang negative ka. Ngayon, nasa Page of Wands kapag dating ng May. So, nararamdaman mo or nakikita mo or napipredict mo sa sarili mo na you're moving forward. Which is tama. Kasi pagdating ng June, maybe you are traveling. So, pwedeng May naghahanda ka. Maybe you're preparing for your documents, paperwork, kung gusto mong lumipat ng trabaho, bumili ng sasakyan, magtrabaho sa ibang bansa. So, excited ka. You are looking forward para sa future mo ngayong buwan ng May. And pagdating ng June, which is napakaganda, yung Six of Swords, na pwedeng bumili ka ng sasakyan, magbenta ka ng sasakyan, lumipat ka ng bahay, pwedeng umalis ka, mag-career change ka or career move ka. So, in general, yung first half ng 2026, yung iba sa inyo, busy lang kayo sa trabaho. Busy kayo sa trabaho na wala kayong oras para sa emotional problems, emotional stress, drama, ganyan, and toxicity. Nakikita natin dito na yung first 3 months ng 2026 ay magkakaroon ka ng oportunidad para ma-promote, gumaling sa sakit mo, makarecover sa mga issues mo sa buhay, health, physical, mental, psychological, financial, spiritual. And the opportunity is here sa buhay mo sa first half. So, sinasabi ng baraha na you will get all the blessings and opportunity from the universe na mag-travel, makabili ng sasakyan, matapos yung problema mo sa finances. Okay. So, let's check.
Aries. Let's check the second half of 2026. July, August, September, October, November, and December. Okay, Aries. Yung July mo dito, sinasabi ng barahan na magkakasunod siya. Okay, so maganda yung baraha mo. Until July, sinasabi ng baraha, January until July, there's so much magic, unexpected na twist, happenings ang pwedeng mangyari sa'yo in terms of money, relationship, or anything na valuable sa'yo. So, ihanda mo yung sarili mo, especially July, kasi maraming possible na transition, transformation, changes, alchemy na pwedeng mangyari sa buhay mo. Maraming magbabago. And lahat daw ng hahawakan mo ay pwedeng magdala sa'yo ng tagumpay. And pagdating ng August, Ten of Swords, dalawa yung Ten of Swords mo, plus magkatapat pa siya. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kung ano man itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 months. Okay, from February until July. Kung ano man yan na pinagdadaanan mo emotionally, sinasabi ng birahan na pagdating niya ng August, matatapos na yan. So, you will recover from any emotional burdens, emotional scarcity, or financial scarcity. And September. Ang September maganda sa'yo, Aries, kasi pwedeng makaalis ka na naman sa distraction. So, kung may mga unhealthy habits ka and lifestyle sa first half ng 2026, pagdating ng second half, especially September, kailangan mo siyang iwasan. May bisyo ka ba? May mga unhealthy habits ka? Kasi napaka-importante na iwasan mo siya. Okay? And October, Chariot. So, this is hard-earned success. So, kung ano man ang ginawa mo, like if you're working from January until September, if you're super hardworking, sinasabi ng baraha sa'yo na pagdating ng October, you will receive success, hard-earned success. So, may mga victories, success, recognition, may travel, may lump sum of money. Pagdating ng October, meron kang fulfillment and satisfaction na mararamdaman. And pagdating ng November, there's a Knight of Swords. So, ibig sabihin neto na magdahan-dahan tayo sa November. Kasi, possible na October, makatanggap ka ng promotion, salary increase, pera, pagkakataon na makapag-travel, mga tao na pwedeng makatulong sa'yo, na pwedeng magdala sa'yo ng sobra-sobrang, parang tawag dito, boost. Which is, hindi siya maganda kasi pwedeng mawalan ka ng control or pasensya. So, November, sinasabi na iwasan natin yung pagmamadali. Magdahan-dahan tayo. And December, nakikita ko sa'yo, reverse yung impress. Ang December mo, nakikita ko sa'yo dito na masaya ka sa kung anong nangyayari sa'yo sa 2026. So, parang, or pwedeng hindi ka masaya, pero komportable ka. So, nakikita ko sa'yo dito na may mga offers, new beginnings, offers na pwedeng inilalatag sa'yo ang universe sa 2026 ng December, pero hindi ka ready. Yung parang, like for example, may nag-offer sa'yo ng job, or may nag-offer sa'yo ng part-time, may nag-offer sa'yo ng ganito, ganyan, love life or anything. Pagdating ng December, ano ka, parang gusto mo lang na chill-chill ka lang. Hindi sa stagnant ha. Etong reverse na impress, ano lang siya, you're not willing to start over ng December. Parang ang pakiramdam mo, ang December sa'yo is pagpapahinga, pagre-relax, pag-e-enjoy, pagse-celebrate. So, kung may mag-o-offer sa'yo ng December ng trabaho, may mag-o-offer sa'yo ng anything na pwedeng magdala sa'yo ng pagod, hindi mo yun tatanggapin. Kasi nakafocus ka this December sa sarili mong kaligayahan, pwedeng yung iba, mababae, lalaki na there's an opportunity na makapagpapayat, makapag-exercise, pwedeng hindi kayo mag-exercise kasi you're in the celebratory mode sa December. Okay?
Thank you guys for watching. Bye!